Happy anniversary po sa inyong lahat. Okay, pwede na po kayong magsiupo. Praise the Lord. Glory to God. Ako po ay nakikinig ng nag-share po kanina. Meron pala akong classmate dito. Classmate sa droga noong unang panahon. Pero mas magaling siya. Mas mahusay siya kaysa sa akin. Pero biyaya ng Panginoon. Kaya sinilip ko po siya kanina. Naalala ko silang dalawa yung nagpa-picture sa akin doon sa likod kanina. Kaya sabi ko, meron pala akong classmate dito. So anyway, kino-congratulate po natin ang buong leadership ng LOTN Marikina mula po kay Pastora Upe, Brother Maning, lahat po ng elders ninyo, mga associate pastors natin, mga manggagawa, mga dancers, musicians, worship team, intercessors, usherettes, youth, children ministry, lahat po kayo ay amin pong kino-congratulate para po sa panibagong taon na kaloob po sa inyo ng ating Panginoon. At isa pong malaking karangalan on my end na ako po ang inyong maging tagapaglingkod sa inyo pong 19th year anniversary at loobin po ng Panginoon na ang akin pong paglilingkod sa pamamagitan po ng pagpipreach ay mabless po kayo ngayong hapon at hindi ko rin po gusto na kayo ay bumalik sa inyong mga bahay na wala po kayong bit-bit na biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya meron pong susi yan, key, para po lahat tayo ay sabay-sabay at pare-parehas. Walang lamang or walang nakakalamang na iuuwi ang isa or ang ilan sa atin, kundi tayong lahat ay pare-parehas po ng level or dami ng blessings na atin pong iuwi ngayon. Ang susi po ay pakikinig. Okay? Ang susi po ay pakikinig. Ayan. So kung kayo po'y naparito para ma-bless, ako rin po ay naparito para magpagamit sa Panginoon upang kayo po ay i-bless. Ngayon, bago po natin simulan itong atin pong tatalakayin na level up, gusto ko lamang pong i-open sa inyo kung ano ang naging damdamin ko nung ibigay po ng inyong senior pastor ang theme na level up. Sapagkat ang atin pong camp meeting last month, ang kanyang theme was spiritual elevation. Galing po kami ng El Nido, Palawan. Meron po tayong ilang mga churches doon. Ang main church po doon, ang kanila pong theme na nakalagay po sa tarpaulin po nila ay progression at saka advancement. So naniniwala po tayo na merong kinalaman ang Panginoon dito po sa similarities ng mga paksa sa bawat linggo or sa bawat special events na ginagawa po ng Panginoon. Kaya noon pong marinig ko po na, or nung sabihan po ako ni Pastora Upeng, ang isa po sa sumagi kaagad sa isipan ko ay papaano ko ito ipipresent sa inyo na kayong lahat ay pagpapalain sapagkat pag sinabi pong level up ay medyo meron pong kaunting hamon ito sa ating lahat sapagkat sa unang tingin pag sinabi pong level up ay dalawa pong emotions or dalawa pong kaisipan ang sumasagi sa salitang level up. One is an inspiration to level up and the other is a rebuke if you do not level up. Kaya magkahalo pong tamis at anghang
ng salita ng Panginoon, ang dala-dala ko po na mensahe ng ating Panginoon. May mga Bicolano rito, kaya masarap pagsamahin, Pastor Axel, ang anghang at saka ang tamis. Amen. Kaya po, kung meron po akong mababanggit na mga salita na medyo matalas po ng kaunti, bahagi po iyon ng mensahe ng Panginoon at hindi po natin intention na kung kayo po ay masagi ng kaunti, ay masaktan ang inyong kalooban. Sapagkat naniniwala tayo na ang salita po ng Panginoon, sabi ng Biblia, ay magkabilay talim. So, regardless kung matamis or maanghang, ay madadali pa rin tayo ng ating Panginoon. Meron pong sinasabi sila sa realidad or sa mundo na ang word po ay status quo. Ang status quo ay isang salita or dalawang salita na nagde-describe po sa isang sitwasyon ng isang tao na kung saan ay hindi po siya umurong at pasulong at hindi po siya umuurong. Hindi siya nag-a-advance, hindi rin siya nagre-retreat. Yan po ay status quo. Sa mundo, ay posible po na merong status quo na may mga pangyayari na 5 taon nang sinisimulan ang bahay ay hanggang simula pa rin. Alam niyo ibig ko sabihin? May mga nag-aaral na 5 taon na rin sa 10th grade at makalipas ng 5 taon ay 10th grade pa rin siya. So status quo. Hindi po siya umusad, hindi rin siya bumalik, nanatili siya doon. Pero sa larangang espiritual po ay there's no such thing as status quo. Either ang tao po ay nagpo-progress or nagre-regress. Wala pong spiritual status quo. Nang ibig sabihin, kung ano kayo last year, ay ganun pa rin kayo this year. Kung gaano tayo kabait nung 5 years ago, ay hindi tayo nawalan ng bait at hindi rin tayo nadagdagan ng bait, nanatili yung ating mga kabaitan. Yan po ang status quo. Pero sa spiritual na larangan, there's no such thing. Either ang tao ay nagre-regress, pabalik, paatras, or nagpo-progress, pasulong, na naglalakad, na nagmo-move on, sapagkat ang buhay spiritual po ay isang bagay na kung saan hindi siya nagke-cater towards status quo. Dahil walang spiritual or walang bagay na ginagawa po ang Panginoon na pinananatili Kanya. Sapagkat naniniwala po tayo na every time na tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon, ay binibigyan ka ng Panginoon ng kakayanan at kaunawaan na mag-move forward, na umakyat or mag-level up. Every time na meron pong, pakinggan yung mga kabataan, every time na meron pong pagpipreach ng salita ng Panginoon, ang expectations po lagi, tayo po ay nagle-level up. Kaya sa unang pagsasense po natin ng text natin, which is Hebrews 5:12, ay kailangan ko po itong banggitin. Dalawang sense or dalawang feelings, dalawang emotions ang nakikita po natin sa Hebrews chapter 12. Una po ay panghihinayang. Okay? Merong panghihinayang na binabanggit po ang Hebrews 5:12. Pangalawa ay meron pong mga pagsasayang or pag-aaksaya. Sapagkat kung babasahin po natin ang Hebrews 5:12, maliwanag po dito na ang writer ng Hebrews ay meron pong expectations. Meron po siyang expectations
Sapagkat sa Hebrews 4, binanggit po sa Hebrews 4 na ang salita ng Lord ay parang tabak na magkabila ang talim. Nangangahulugan, meron pong power, merong kakayanan ang Word of God, na ang tao na tatanggap ng Word of God ay magkakaroon po siya ng pagle-level up. Okay? Nagle-level up po siya. Kaya lang, ang verse 12 ay statement ng panghihinayang sapagkat dumating ang mga mananampalataya na supposed to be, sila ay mga tagapagturo na, pero hindi pa po sila nakakarating sa antas ng pagtuturo sapagkat hindi nila naabot yun. Kaya ang sense ng Hebrews 5:12, merong panghihinayang na sa larangang espiritual, kapag hindi ka nagmo-move forward, you are moving backward. And lahat ng tao or lahat ng sistema dito sa mundo, every time na meron pong pagre-regress, moving backward, ay malaking panghihinayang. Amen. Malaking panghihinayang. Kaya po, this is a combination of encouragement as well as rebuke. Rebuke sa ating lahat. Sapagkat ipapakita po ng salita ng Panginoon na sa dinami-dami ng mga salita ng Lord na ating narinig, ay meron na po tayong dapat na kinalalagyan at ginagawa sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya ginagamit ko po ito as way to introduce all of you para po meron kayong, magkaroon po kayo ng sense of expectations sa klase ng salita ng Panginoon na atin pong maririnig sa hapon na ito. So let's read Hebrews 5:12. Tatlong translations, Bible translations, ang akin pong inilagay diyan para mag-grasp or maintindihan natin ng gusto ang pinaka-essence ng verse 12. Sabi niya sa New Living Translation, "You have been believers so long now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food." Yan yung ni-recite ng bata kanina. Sa Good News Bible, there has been enough time for you to be teachers, yet you still need someone to teach you the first lessons of God's message. Instead of eating solid food, you still have to drink milk. Okay, sa Tagalog version naman po, ang sabi niya, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Okay, let's pause for a moment. Gaano katagal ang salitang matagal? 19 years? Okay, gaano katagal ang matagal na sa pananampalataya? Okay, kayo po ang sumagot nun. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. So there's three main points sa atin pong message outline this afternoon. The first one is the meaning and means of leveling up. Second, the direction and destination of leveling up. Third, the failure and frustrations of leveling up. Pag sinabi pong the meaning, ano ang kahulugan ng salitang level up? Ito po ay basic na dapat ay naiintindihan natin para nang sa gayon, lahat po ng mga kasunod na aral or salita ay madali po ninyong mag-get. So pag sinabing level up, Pastor Alan, ano ang kanyang ibig sabihin? So yan po ang una po natin na ipapaliwanag. And then yung means. Papaano nararanasan ng tao or ano ang ginagamit ng Panginoon
na kapamaraanan or methods or mga factors or elements para mag-level up ang buhay ng isang tao. Sa banal na kasulatan po, hindi nagle-level up ang isang tao not unless ay ma-experience po nila ang mga methods, mga means, mga kapamaraanan na ginagamit ng Diyos upang ang tao po ay mag-level up sa larangan po ng spiritual. Second, pag sinabi pong direction, pag merong level up, merong direction. Meron po siyang patutunguhan. Anong direction ang level up? Definitely, pag sinabing level up, hindi ka level down. Hindi downward ang direction ng level up. Kaya nga up, kundi up. Okay? Pag sinabing level up, direction is one of the most important aspect ng pagle-level up ng isang tao. Sapagkat maraming tao na dumadalo sa gawain ng Panginoon na directless, kulang sa direksyon ang kanilang buhay sapagkat hindi nila lubusan na nauunawaan that in leveling up in the Spirit, there is a direction. There is the correct and right direction. Tama po ba? Okay, and then second, sa point number 2, destination. Dahil merong direction, meron po siyang destination, meron po siyang tina-target, meron siyang goal. Ano ang goal ng pagle-level up ng isang tao? Kagagaling po namin na nagpunta po sa Quezon, meron po tayong 2 churches doon, at doon po sa first church natin doon na dinaanan po namin, ang LOTN Gumaka. Ang theme po nila was a journey of faith. Journey of faith, ang paglalakbay sa pananampalataya. Ngayon, isa sa tinakel ko po doon is the destination of this journey. Maraming tao na nagpapasimula or maraming mga believers na nagpasimula po tayo sa ating journey na iba ang ating iniisip na destinasyon. Nakakilala tayo sa Lord. Lord, gusto ko ng maraming bahay. Gusto ko ng maraming pera. Gusto ko ng maraming sasakyan. Wala pong issue pagdating sa mga material na bagay na ito because part ng journey natin is for us to experience the blessings of God. Napaka-imposible na sa journey po natin ay hindi tayo i-bless ng Lord ng mga ganitong bagay. But all these blessings, these are not the destination. Hindi ito ang destinasyon. Kaya po, if you would look at your life, yes, may pera ka, that's the blessing. But that's not the destination. Okay, tatakel po natin mamaya. And then third, the failure to level up. Sino ang dapat sisihin? Si pastor ba or si ikaw ang dapat na sisihin? Meron talagang pwedeng sisihin pagdating po sa failure ng tao na mag-level up sapagkat 19 years ka na or 22 years. And for this matter, magto-23 years na po ang buong Lord of the Nations ministry. And if you have been with the Lord of the Nations ministry for this long at hindi ka pa nagle-level up, dalawa lamang ang po pwedeng batuhin ng sisi. Si pastor at walang iba kundi ikaw. Okay? So, pag merong failure ng pagle-level up, meron ding frustrations. Frustrations is a feeling of disappointment. Na di-disappoint ka sapagkat yung tao na ine-expect mo na siya ay nag-level up na sa spiritual or sa ministry or even sa personal life, hindi pa rin siya nagle-level up. Parang yun pong kwento po na matagal nang kinukwento naming mga pastor. Natuwan-tuwa ka nung nanganak yung asawa mo or nagka-baby yung iyong anak, nagka-apo ka, nagka-grandbaby ka or nagka-grandkids ka, tuwang-tuwa ka. Di ba? Uy, ang cute-cute mo naman. Kahit hindi. Ang guwapo mo naman, ang ganda mo naman. Kahit hindi. Dahil magkadugo kayo di ba?
yung kasiyahan mo, walang nakakapigil ng kasiyahan mo at the time na maipanganak sa unang taon, pangalawang taon, nakita mong naglalakad na yung apo mo. Wow! Ikaw naman, dati-rati kasi walang cellphone na pwede mong i-video. Ngayon, pati pag tayo ng baby, binivideo. Why? Why do we do that? Because masaya tayo. Pero hayaan ninyo, after 15 years, 23 years, naka-diaper pa rin si baby na. Dati-rati sinasabi mo, ang cute mo. Ngayon, cute mo. So there's the frustrations. Mamaya ay makikita po natin na isa sa mga frustrations namin pong mga pastor ay makakita kami ng matagal nang umaamin sa amin at matagal nang umuupo sa gawain ng Panginoon na hindi siya kailanman nag-level up. Ba't tumahimik na kayo? Mamaya pa yun, kayo naman. Palakpakan po natin ang Panginoon. So let's talk about the meaning. Okay, ano ba ang meaning ng salitang level up? Sa picture pa lamang, pag sinabing level up, ay nagkakaroon po kayo ng progression sa mas mataas na antas. Pag sinabing level up, hindi po kayo bumababa. Okay? Para walang demotion. Hindi siya demotion. Sino rito ang umabot ng grade 3 tapos binalik sa grade 2? Hindi level up yan. That's level down. Di ba? That's level down. So pag sinabing level up, meron pong next na stage na doon po kayo pupunta. Meron pong next na steps, halimbawa sa isang hagdanan, na doon po kayo pupunta. So there are 3 things na gusto po nating gamitin para maintindihan natin kung ano ang level up. One is advance or improve. Pag sinabi pong advance, that's moving forward. Nawawala ka sa dati mong kinatatayuan or kinalalagyan because you are stepping forward. The other word is the word improve. So, pag sinabi pong level up, ang tanong ay, tayo ba ay nag-improve? Noong unang panahon, ang mga cellphones po noon ay palakihan, parang pangkuskus ng yelo noong unang panahon. Halo-halo. Tapos, huhugutin mo yung antena. Tapos pag nilagay mo sa, very proud ka na hawak-hawak yung pagkalaki-laking pangkuskus ng yelo. And you were very proud noon. Pag meron ka noon, uy, sikat ka, mayaman ka. Pag naka-pager ka noon, uy, ang galing naman nito. Tutut. Di ba? Pero as time goes by, nag-i-improve po ang technology. Okay? Nag-i-improve po ang technology. Yung dating antas ng technology ay napapalitan ng mas sophisticated, mas mabilis, mas maliit. Di ba? Naka 3210 ka noon ng Nokia. Pwede mong i-flash na, uy, yung isa ganun kalaki, yung isa ganun kaliit. Amen? So there is the word improvement or to advance. Pag sinabing improve, na hindi ka nananatili sa dati mong kinalalagyan, kundi ikaw ay nag-advance dahil ikaw ay nadagdagan ng kaalaman or nadagdagan po ng maraming bagay. The second word sa meaning po ng leveling up is the word progress to the next level. Progress to the next level. Ang bawat kalakaran ng buhay ng tao ay minsan ay merong inilalagay ang Panginoon na next level. Halimbawa, nagsimula po kayo sa trabaho na clerk or PO1. Di ba? May mga police. Pag ikaw ay na-promote, nag-improve, nag-progress, PO2, PO3, walang POO, PO0. Dahil sa mundo ay meron pong promotion, meron pong advancement. And then third, ay ang salita pong growing and moving from one stage to
the next. So pag pinagsama-sama natin yan, advance, progress, growing, improve, yan po ang salita na nagde-describe sa salitang level up or leveling up. Ano naman ngayon ang method na ginagamit ng Panginoon upang maging or mag-level up ang maraming mga tao? Pinag-iisipan ko po kanina ang buhay natin bilang mga tao. May mga times noon, ang family ko po ay hindi mayaman. Magsasaka ang family ko. At napansin ko po noong unang panahon, kahit katitig lang na rice ang aming kainin, lumalaki yung aming katawan. Kasi normal, sistema ng katawan that there is such a certain age na maaabot ng physical body natin na nag-expand, tumatangkad ang ating mga stature, ang lumalapad ang ating mga katawan. Sapagkat, kay pakainin mo yan o hindi, natural sa katawan ng tao na mag-grow. Alright? Pero pagdating po sa larangan ng espiritual, maliban na ang tao ay dumaan sa kapamaraanan na ginagamit ng Panginoon, hindi tayo nakakaranas ng pagle-level up. So if you would look at the next slide, sabi ng Hebrews 5:12, you have been believers so long now. So take note sa word po na believers so long now. Sa madaling salita, ang kausap po ng writer ng Book of Hebrews ay hindi bagong born again, hindi po unbelievers, kundi sila ay mga lumang mga mananampalataya, matagal na sa pananampalataya. Kaya ang tanong ko kanina, gaano katagal ang matagal? Gaano katagal ang matagal na sinasabi ng writer to the Hebrews? The second aspect, sabi ng good news, there has been enough time. So first, the audience, next slide. The audience, the second one is the aspect of time. The third one is the aspect of teachings. Next slide. Sabi po ng verse 12, long-time believers, not recent converts or unbelievers. Sa madali pong salita, ang leveling up ay dumarating sa mga tao na born again at nakakilala sa Panginoon. Liban na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, hindi ka mabibigyan ng opportunity to experience leveling up. Now, para maintindihan po ninyo ito po'y ginamit kong illustration nung nasa Hong Kong po ako. Bago po ako umuwi dito sa Philippines para mag-for good at mag-serve po ng full-time basis, ang trabaho ko po ay sa Las Vegas at nagtrabaho po ako sa isang malaking pharmacy. Gumagawa kami ng drugs. Legal drugs nga lang. Hindi illegal drugs. Nag-isip kayo. Ngumiti si Pearl. Ngayon, meron po kaming product na ang tawag po ay brain enhancer. Brain enhancer. Ngayon, every day, ako po ang nagre-receive ng mga products po na dinideliver ng aming mga vendors para doon po sa pharmacy minimix lahat po ng mga prescription drugs, testosterone, progesterone, lahat ng pampaganda, lahat ng mga products ngayon, bago nauso ang gluta dito, ay gluta na yan sa Amerika. Ngayon, meron po kaming vendor na medyo curious siya doon sa product namin na brain enhancer. Ang sabi niya, Alan, how does that work? Paano nagwo-work ang brain enhancer? Ang sabi ko sa kanya, sorry, hindi kita masagot kasi hindi pa ako nagtatry. Yun pala ay meron siyang joke. Meron siyang sasabihin, tanong niya, sagot niya rin. Sabi niya, I know kung how that brain enhancer works, sabi niya. So sabi ko, okay, let me know kung paano nagwo-work ang brain enhancer. Listen to me. Ang sabi niya, Alan, sabi niya, first you have to have a brain before it works. Pang brain eh. Kung wala kang brain,
it's not gonna work. Nakakatawa, pero it gives us an idea na in terms ng means to leveling up, meron tayong brain. Meron tayong blessings ng pagliligtas ng Panginoon because as far as we know, ang Hebrews 5:12 ay tumutukoy po sa mga matagal nang naligtas na nangangahulugan ang pagliligtas sa atin ng Panginoon ay isang means ng Panginoon so that you would go into the next stage. Na hindi ka magle-level up unless you are saved, unless ikaw ay believer, unless na ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So first, the audience, meaning matagal na sila sa pananampalataya. And when you look at the time, sabi ng Good News Bible, there has been enough time for you to be teachers. Merong tamang-tamang oras na naibigay sa inyo, kaya dapat ay mga teachers na kayo. So there's the factor of the audience, the factor of time. Kaya pagdating sa leveling up, isa sa pinaka-importanting aspect na makita natin sa leveling up is the amount of time na inyong inilagi sa gawain ng Panginoon. Merong sinasabi si Lord. Sabi niya, may mga nauuna na nahuhuli, may mga nahuhuli na huling-huli. Hindi na nauna. Okay, pakinggan ninyo. Time is one of the most important element in leveling up because hindi ka nagle-level up unless you are given enough time. Okay? Not only time, third is the teachings of God, the teachings of the Scripture. So meron kang born-again experience, meron kang time, at meron kang pagtuturo na naririnig. Wala pong gawain dito sa balat ng lupa, gawain ng Diyos, na wala pong teachings or walang pagtuturo. Therefore, kung merong pagtuturo sa isang gawain, Bible study, prayer intercession, or whatever gawain ng Panginoon na inyo pong inaatinan, there is always that teaching na pinapailan lang ng Panginoon na ang purpose ng teaching na iyan is for you to level up. Sapagkat pag sinabi pong katuruan, kung ano man po ang katuruan na naririnig ninyo or narinig na po ninyo, at kayo'y nakarinig ng bagong katuruan, karagdagang kaalaman ang ibig sabihin niyan. At kapag merong karagdagang kaalaman, nagle-level up ka. Amen? Noong unang panahon na lumabas po ang computer, ang pangalan ng mga processors noon ay Pentium 1, Pentium 2. Ang una kong nahawakan na laptop ay Pentium. Yun bang pag pinindot mo, pag nag-restart ka, 5 minutes bago mag-reboot. Amen? Ngayon, pabilisan na ngayon. Ngayon, pag hindi ka computer savvy or hindi ka techie kung tinatawag, kung tawagin po natin, ay medyo mahuhuli ka pagdating sa submission ng thesis halimbawa or ng projects po ninyo because if you have this basic knowledge of computer, ay at least na fast track ang completion ng lahat ng ating mga projects. So when you have the teachings or meron kang aral kahit papaano ng salita ng Panginoon, ang aral ng salita ng Panginoon is equivalent for you to level up. Amen? Nakita nyo na ba mga kabataan, yung mami ninyo na nag-open ng inyong cellphone at sabi ninyo, wow, si mami, nag-level up. Dati, dahil kasi ang hindi dipindot ang mga mga naunang hinawakan ng parents, dipindot pala, pero pipindutin mo ng madiin. Tup! Di ba, may certain na tunog yung bawat numero. Ngayon ay touchscreen. Kaya pag nakita mo nanay mo, tatay mo, uy, si mami, si daddy, level up.
Wow! Di ba? So that's what the word means. Na ang Diyos kailanman ay hindi nagkulang, na ang mga mananampalataya, ang mga sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak, ay hindi mabigyan ng biyaya na sila ay mag-level up. Because first and foremost, hindi gusto ng Lord ang status quo sa spiritual. Hindi gusto ng Panginoon ang regression. Ang gusto ng Panginoon ay moving forward. Ang gusto ng Panginoon, you step into another stage or into another level. Kaya po, it is the Lord's responsibility na tayo ay dalhin sa mga means na ito so that yung gusto niyang mangyari na tayo ay mag-level up ay mangyari. Sa madali pong salita, ang pagle-level up ay biyaya na dinadala ng Panginoon sa atin, pero kailangang mag-respond ang tao sa mga means na ginagamit ng Panginoon for us to level up. Maliwanag po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, tignan natin yung direction and destination. Sabi po ng Hebrews 5:12, to be teachers. To be teachers. Ang word po na teachers dito, or teacher, hindi po siya yung gift of a teacher. Kundi ito po ay nagsasalamin sa isang ginagawa ng isang taong naturuan. Pag ikaw ay naturuan, magtuturo ka rin. Hindi nangangahulugan na gifted ka or you have the spiritual gift of teaching, kundi ito ay effect ng teachings na dumating sa iyo, natutunan mo, kaya yung mga taong magtatanong sa iyo, tuturuan mo rin. Okay? Tuturuan mo rin. So, there is this word growth. Merong paglago. Ang paglago, ang larawan ng paglago, ay una ikaw ay tagapakinig. Tanungin po ninyo, ang lahat po ng mga pastors ninyo, nagsimula po rin kami kagaya ninyong taga-amen. Kagaya nyo rin po na sinasabihan ng preacher na, okay, let's open our scriptures, our Bibles, from this page, or so anong sitas ng banal na kasulatan. Pare-parehas po ang ating mga pinanggalingan. Pero when we talk about the direction of leveling up, ang larawan niyan ay growth. Nagsisimula ka sa wala, zero, hanggang sa ikaw ay magkaroon, madagdagan, hanggang sa ikaw, ang sabi ng verse 12, become teacher. Na ikaw ngayon ay tagapagturo na. Kaya nga ang idea sa first part po ng Hebrews 5:12, ang sabi niya, kailangan ulit kayong turuan ng mga elementary teachings. Sapagkat hindi kayo nag-grow, sabi ng writer of the Hebrews, to the Hebrews, dapat ngayon pa lamang, base sa tagal na ninyong dumadalo, sabi niya, base sa mga aral ninyong narinig, dapat kayo ay tagapagturo na. So walang growth. Pero isa sa ipinapakita is the idea of the direction ng leveling up. Ang direction is you grow. And ang larawan ng growth dito ay ang salita pong to be teachers. So nandiyan ang pagta-transition natin from listener to becoming a teacher. Mula sa tagapakinig hanggang sa tayo po ay maging mga tagapagturo. Yan ang growth. Okay? Yan ang growth. Kaya po, pag sinabi pong direction, ang tanong natin ngayon ay, nasaan ka na ngayon sa iyong journey, sa iyong pakikinig ng salita ng Panginoon? Ikaw ba ay nag-grow? And ang image ng growth dito, mga brothers and sisters, ay, yes, you were once a listener, but are you teaching now? Tayong lahat ay dating mga tagapakinig, taga-amen sa mga preachings ng salita ng Panginoon. But after all these years, ang tanong ay,
Nasaan ka na ngayon pagkatapos mong marinig ang lahat ng mga aral ng salita ng ating Panginoon? Nasaan na tayo ngayon? Yes, nasa direction tayo ng growth. But where are you now? Maraming mga tao na matagal na sa gawain ng Panginoon, na imbes na sila ang nagiging tagapanguna na ng gawain ng Panginoon, sila pa ngayon ang pinangungunahan. Nasubukan niyo na hubang makarinig ng kwento na yung tatay mo, tumanda, pero hindi nagtanda. Tumandang paurong. Di ba? Kaya po, when you ask ourselves this question, where are you now? Nasaan na tayo ngayon? 19 years na tayong dumadala sa gawain ng ating Panginoon. But where are you now? Where are you now? Ito po I don't know kung na-share ko na po ito sa inyo. Hindi ko sasabihin kung saan ko ito na-experience. Mayroon kaming Bible study at ang mga attendees, praise God, umuulan. Ang mga attendees po ay mga workers ng gawain. Ako po minsan ay mapagbiro. Kaya sabi ko sa kanila nung nagsisimula ay, let's open our Bible from the book of Hebrews 4:12 halimbawa. Tapos, sa gitna po nung pag-o-open ng karamihan, meron pong isang sister na nandoon na nagtaas po ng kamay. Akala ko i-recite niya yung verse. Ang sabi niya ay, Brother Alan, anong page? Ang Hebrews 5:12. Ako po yung mapagbiro. Sabi ko, tingnan mo sa page 305. Now, given na hindi niya talaga alam kung saan makikita or kung paano hanapin ang mga sitas ng banal na kasulatan, but my God, yan ay Bible study ng mga manggagawa. Meron akong assumption at expectations na lahat ng mga nandiyan ay pag sinabing John 3:16, you don't need to ask for a page. Amen. Antimano, yan po ay given. Antimano, kaya nating buklatin iyon because matagal na tayo sa pananampalataya. So, sa paghahanap pa lamang ng sitas ng Biblia, kailangan pa tayong turuan, how much more sa pagiging teacher? Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So that's the direction from becoming a listener to becoming a teacher. Yung mga natutunan natin ay yun din po ang ating ituturo. Kasi hindi naman po tayo pwedeng magturo nang wala tayong ituturo. Ang ituturo natin ay yung natutunan natin. Amen po ba? But, sa kabila po na ito ang direction, kailangan nating pag-usapan ng destination ng leveling up. Sabi ko kanina, ang mga blessings ay part ng journey natin. Hindi maiiwasan na hindi tayo i-bless ng Panginoon, pero hindi iyan ang destination. Pag ikaw ay nagle-level up, ang destination po ninyo is dalawang bagay. Christ-likeness and usefulness. Christ-likeness. After all these years, after 19 years, gaano ka nakalapit sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng Luke chapter 6 verse 40, walang halagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos na maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Yan po ang salitang Christ-likeness. So pag sinabi pong kung ikaw ay nagle-level up, ang goal ng leveling up is Christ-likeness. Ang biyaya ay part yan ng journey, but that's not the goal. Kaya ang tanong, it's not just where you are as a listener now, where you are in terms ng Christ-likeness. Hindi ho pwede na kung ikukumpara ninyo ang buhay ninyo 10 years ago,
Mabait kayo halimbawa nung 10 years ago, pero hindi kayo mas naging mabait after 10 years. Hindi ka nag-level up kung hindi ka naging mas mabait. Kaya, ang direction and expectations ng mga taong sumasampalataya sa Panginoon, habang ikaw ay tumatagal sa iyong pagsampalataya sa Panginoon, pabait ng pabait, ng pabait, ng pabait ang iyong character. And at the end of the day, ang sukatan is Christ-likeness. Gaano mo kawangis ngayon ang iyong guro? Amen. Meron ho bang sa inyong mga lugar, meron ho bang mga kwento kayong naririnig na yung tatay at anak? Halimbawa, si Mang Berto ay manginginom at ikaw ay si Alan. Kilalang kilala si Mang Berto na manginginom. Tapos nabalitaan nila, yung kaisa-isang anak ni Mang Berto ay manginginom din. Ikaw ngayon, naglalakad ka, papunta sa mga umpukan, sasabihin nila, anak ka nga ni Mang Berto. Bakit? Parehas kayo ng ginagawa. Amen. Kilala niyo si Pastor Manny de Villas. So, hopefully nanonood si Pastor Manny. Kukwento ko yung kwento niya. Ang lumang buhay po ni Pastor Manny ay magnanakaw ng nyog. Magnanakaw ng lahat ng pwedeng nakawin ay nanakawin ho nila. Mayroon po siyang kwento na sa isang episode na siya po ay nagnanakaw, nakaharap niya po yung tatay niya. Uy, tay! Anong ginagawa mo rito? Parehas silang nagnanakaw. Kaya, pagdating sa kaparehas na ginagawa, dito tayo na-identify. Kung ang tatay mo ay sugarol at ikaw ay nagbata ka pa lang, marunong ka na. Anong sasabihin nila? Anak ka nga ng tatay mo. Anak ka nga ng nanay mo. Bakit? There is similarities in the doing. Merong pagkakaparehas ng ginagawa. Sa madali pong salita, kung gusto natin na sukatin ang direction or ang pagle-level up po natin in terms ng Christ-likeness, tanungin natin ang ating sarili, ang mga ginagawa ba natin ay yun din ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo? Kaparehas ba natin ang ginagawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, forgive. Sabi mo, over my dead body. Sabi ng Panginoon, magbigay. Sabi mo, Lord, next time. Amen ba? So when we talk about leveling up, ang destination po ay maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Meron pong isang alagad ng Panginoon na siya lamang ang tinayuan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalan niya po ay si Esteban. Sa Book of Acts, isa po siya sa mga tinawag ng ating Panginoon. Nag-preach po siya at ang bunga ng kanyang pagpipreach, siya po ay hinuli, siya po ay binato hanggang siya po ay mamatay. Ito po ang eksena. Nung hinuli siya, ang sabi ng Book of Acts, siya ay nagmukhang anghel. Ang tanong, ano ang dahilan? Bakit siya nagmukhang anghel? Tingnan ninyo ang katabi ninyo. Pakinggan ninyo. Palakpakan natin ang Panginoon. So ang nangyari po, dahil sa kanyang pagpipreach, binato po siya hanggang siya po ay mamatay. The first thing that you would immediately recognize ay nakita ng mga tao na siya ay nagmukhang anghel. Ano ang dahilan ng pagmumukhang anghel niya?
Pangalawang eksena, nung malapit na po siyang malagutan ng hininga, sabi ron, tumingala siya sa langit at nakita niya ang anak ng Diyos, Jesus Christ, na siya po ay nakatayo. Ngayon, ang larawan ni Jesus, nung siya po ay umakyat sa langit, hindi siya nakatayo, siya po ay nakaupo, nakaluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan. Ito lang ang eksena sa Biblia na nakatayo si Jesus after ng resurrection niya. Tanong, bakit? At bakit sa time na nag-display si Esteban ng ganitong klaseng katangian? Ano ang sabi niya roon? Lord, wag mo pong papanagutin ang mga taong bumabato sa akin. Nakita niya ang anak ng Diyos. Siya po ay nakatayo. Tingnan po ninyo. One of the best thing na dapat po nating makita rito, nung mamamatay na ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Nung mamamatay na si Esteban, hindi man kaparehas ang sinabi niya, pero parehas ng gawa. Ano ang sabi ni Esteban? Lord, wag mo po silang papanagutin. Parehas ng mga huling araw or kataga ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung ginawa ng Panginoon, napatayo si Jesus. Napabilib siya. Good job, Esteban. Ang galing mo. Parehas tayo. Ng ating ginawa ko yan. Ngayon, ginawa mo rin yan. Tanong, in terms ng Christ-likeness, ano ang ating ginagawa na kaparis ng Panginoon? Amen? Si Esteban, nagmukhang anghel. Bakit? Ginagawa niya ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngayon, tignan natin ang ating mga katabi. Mukha bang anghel? Anong klaseng anghel? Dahil kung yan ay anghel ng Panginoon, ang ginagawa niyan ay kaparis ng Panginoon. Pero kung ibang anghel yan, palakpakan natin ang Panginoon. So, destination is Christ-likeness. Ikumpara natin ang life natin nung wala pa tayo sa Panginoon at yung life natin ngayon. Are you better now or not? Definitely ay better. Kasi pag hindi better, ibang klaseng anghel ka. Amen. So, the next destination, first is Christ-likeness. Second destination is usefulness. Ang pagiging kagamit-gamit ng Diyos. Ang pinag-uusapan po rito ay hindi gift, kundi ang pagiging kagamit-gamit natin ng Panginoong Hesukristo. Maraming gifted sa gawain ng Panginoon. Nag-level up in terms ng kanilang spirituality. Dati-rati, hindi marunong umawit. Dati-rati, hindi marunong sumayaw. Dati-rati, hindi marunong mag-preach, hindi marunong manalangin. Pero nag-level up po siya. But tignan po ninyo, nakakalungkot minsan, may mga nag-level up spiritually, but they have become useless sa gawain ng Panginoon. Binibigyan tayo ng mga iba't ibang kaloob so that ang mga gifts na ito ay maggamit para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. God did not bless you with all these gifts to become useless. Naalala ko po, ang isa sa ugali ko, pag medyo pagod na yung utak ko na mag-isip, binabalikan ko po yung mga preachings ko, mga unang preachings ko. Meron po akong tayong online anointing service, I think 2021, kung di ako nagkakamali, I specifically said this. Maraming anointed sa gawain ng Panginoon na useless. Nag-invest ang Holy Spirit sa atin ng iba't ibang mga kaloob. Pero maraming tao
na merong investment ang Lord sa kanya in the Spirit, pero hindi niya ginagamit. Anointed, pero useless. Natuto, pero hindi marunong mag-share or magturo. Kaya in terms ng usefulness, gaano kagamit-gamit ang buhay natin. That's the destiny. Dahil pag ikaw ay nag-level up, hindi pwedeng ang buhay mo ay magiging kagamit-gamit. I'm sorry, kailangan kong sabihin ito. Sa gawain ng Panginoon, maraming mga dekorasyon lang na pumapalakpak at sumasayaw at umaawit sa Panginoon. Maraming dekorasyon, maraming props sa gawain ng Panginoon. For 19 years, maraming 19 years na nakalagay lang sa estante, walang ginagawa. I have to say this, brothers and sisters, para maintindihan natin ang laki ng investment ng Diyos sa inyong mga buhay para maging, useless sa gawain ng Panginoon. Question, Pastor Alan, how do you measure usefulness? We measure usefulness sa gawain ng Panginoon, sometimes in terms ng participation. Participation, involvement, maraming mga attendees pero hindi involved. Hindi sila nagpa-partake. So when we looked at the destination na maging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Panginoon, when you look at yourself, gaano ka kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Kaya po, ang pagle-level up ay hindi lamang sa Christ-likeness, kundi ang pagle-level up ay sa pagiging usefulness po natin. Kasi nung unang panahon, tayo ang mga pinagsisilbihan, tayo ang mga tagapakinig. Pero dahil you have received the life of God na merong growth na merong kakayanan na mag-grow yung spiritual life na yan, hindi tayo nananatiling tagaupo. At sa gawain ng Panginoon, wala pong sitting ministry. Wala pong forever na listener. Uy, 19 years ka na sa church. Oo, 19 years na rin akong president ng sitting ministry. There's no such thing as sitting ministry. Pwede bang iwanan mo na yan? Ipaubayan mo naman yan sa iba. Alright? Matagal na tayong dekorasyon sa gawain ng Panginoon. Let's look at ourselves as people na pinag-investan ng Panginoon. Believe me, brothers and sisters in Christ, yung sinasabi ninyong wala kayong gift, not so. Hindi totoo yan. Ang sinasabi ng Biblia, bawat tumanggap kay Jesus ay binibiyayaan ng kaloob. So meron kayong kaloob. Meron investment, spiritual investment, ang Diyos sa ating mga buhay. Ang purpose niyan ay upang tayo ay maging kagamit-gamit. Kaya pwede ba pag uwi nyo mamaya, puntahan ninyo yung estante ninyo, kunin ninyo yung Biblia ninyo, na matagal lang nandoon at ihipan ninyo yung makapal na alikabok. Because minsan, kung ano ang itsura ng mga Biblia natin, yun din ang itsura natin. Dekorasyon. Amen. Pero tignan po ninyo yung mga useful na mga tao na patuloy na nagle-level up. Maraming problema, hindi nangangahulugan pag useful ka sa gawain ng Panginoon, ay exempted ka sa mga problema. Mas maraming ang problema eh. Amen? Pero ang maganda ay kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Kaya ang challenge ng Panginoon sa atin, for 19 years, it's about time na alisin natin ang sarili sa isang istante sa gawain ng Panginoon na istante ng mga dekorasyon. Kalabitin mo ngayon yung katabi mo,
hindi tayo dekorasyon. Amen. Hindi na tayo dekorasyon. Nagpa-participate tayo sa lahat ng mga activities ng gawain ng Panginoon. Pag sinabi ni Pastor Openg, overnight intercession. Pastora, isama mo ako dyan. Di ba? Pag sinabi ni Pastora na meron tayong contributions, alam nyo, ito rin ang napansin ko. Pag nagle-level up tayo spiritually, pati yung pagbibigay natin nagle-level up. 19 years, every Sunday, 20 pesos. Hindi naman, sabi ni sister, umangat, 21. Second year anniversary, 25. Now, hindi ko pwede na down yung mga ganitong klaseng mga pagbibigay. To be honest with you, I appreciate it. Galing po kami sa isang malagong gawain. Ang ugali po nila doon, bago mag-preach yung preacher, ay merong honoring. Kung gaano sila karami, siguro mga 1/3 nung mga umaaten, halimbawa ay 30 or 50 tao, ay umakyat po doon at meron po silang kanya-kanyang sobre. Nung ibigay po sa akin yung sobre, lumang-lumang tig-20. Naiyak po ako sapagkat mahirap pong lugar. Pero kaya nilang magbigay. Kaya nilang magbigay. But in terms po ng pagle-level up po natin sa involvement natin sa gawain ng Panginoon, hindi pwedeng maiwan ang ating pagbibigay. Pambihira. 20 nung first year, 19 years na ngayon, 20 pa rin. Yung Meralco nga, nagmahal eh, hindi ka nagmahal. Upgraded kayo, meron kayong 2 bagong aircon, pero ang pagbibigay natin hindi nag-upgrade. Di ba masarap ang mayroong aircon na nakikinig? Amen po ba? Kaya brothers and sisters, pag merong mga activities or mga projects ang gawain ng Panginoon, hindi tayo ang mga nauunang pumupunta sa CR or hindi tayo ang nauunang umabsent. May sakit ako, Pastora. Because dahil nag-level up na tayo, ang nag-level up ang Christ-likeness, nag-level up ang usefulness natin, pati pagbibigay natin dapat nagle-level up. Amen! Nung i-dedicate po natin, nagkaroon tayo ng dedication service sa main church sa Mandaluyong. Ang text na binasa ko ay nun pong i-dedicate ni Solomon ang templo. Bago po matapos ni Solomon ang templo, ang ibinibigay, ang kinakatay niyang mga tupa, mga hayop, ay nagbibilang po ng thousands. Libo-libo. Every time na sila po ay magkakaroon ng animal sacrifice, 1,000 goats, 1,000 this, 1,000 that. Nung nakapagpatayo na po si Solomon ng templo, nag-upgrade po sila, nag-level up sila. Tignan ninyo ang pagle-level up na kanilang pagbibigay. From thousands to 100,000s. Nung una, 1,000 ngayon, 120 to 100,000 na mga kambing na mga tupa. Think of that. 100,000, anong layo kung merong pila ng 100,000? This is an encouragement, exclusive sa inyo pong lahat, na taga LOTN Marikina, anumang Bible study na kinabibilangan po ninyo. Ngayon na ina-upgrade tayo ng Panginoon, you must level up also ang inyong participation sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Because
ina-upgrade tayo ng Panginoon. Gusto ninyo ng sarili ninyong building? Gusto ninyo? Gusto ninyo ng marami pang aircon? Sigurado kayo? Pakikuha yung basket. I'm not kidding. Pakikuha yung basket. Ilagay mo rito sa gitna. Siyempre, kailangan buksan. Okay. This is a challenge to all of you. A challenge, brothers and sisters, na kailangang seryosohin ninyo itong hamon na ito. Dahil gusto kayong i-bless ng Panginoon. At sa pagbe-bless ng Panginoon, you have to give Him in return something na ayon doon sa paksa natin na level up. Amen. Kailangang mag-level up din ang ating pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Nangangarap kayo, naniniwala ko na nangangarap kayo na magkaroon din ng sariling building. May mga plano kayo. Gusto ninyo ng malaking building para nang sa ngayon, hindi na kayo nagre-renta. Hindi na kayo nagbabayad ng monthly. But I challenge you this afternoon, brothers and sisters, level up also our giving sa Panginoon. Amen. Sapagkat ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. It's not just usefulness, it's your giving. Sa pagbibigay natin sa Panginoon. Amen. Panahon na upang ang Lord ay ating biyayaan ng pabalik. Marami ng blessings nang binigay ng ating Panginoon sa buhay po natin. Sige po, huwag kayong maya, tumayo kayong lahat. Tayo! Level up natin para sa Panginoon. Tignan ninyo, sa loob ng 19 na taon na tayo ay bless ng Panginoon, hindi pwedeng nananatili na yung giving mo nung unang panahon, yun pa rin ang giving mo ngayon. No, it has to change. It has to change. Kailangang magbago ang antas ng ating pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Can I call on the worship team? Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's all stand. Let's all stand. Tayong lahat ay magsitayo. Huwag ninyong hayaan na ma-miss ang opportunity na ito na hindi mag-level up. Magpasimula tayo ngayong araw na ito. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon na magle-level up tayo sa ating paglilingkod. Magle-level up tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Merong sinasabi ang kaaway sa iyong isipan ngayon, wag. But the truth of the matter is this, the voice of the Spirit is stronger. Ang heart natin is being compelled to give because alam ninyo na totoo ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Amen. From membership to ministry, from eater to becoming a feeder, from being served to serving others. That's the direction. That's the destination. Ito ang direction po natin, pasulong lagi, moving forward lagi. But the destiny is Christ-likeness, the destiny is usefulness, the destiny, brothers and sisters, is the leveling up of our participation. Let me speak to you. Kung meron sa inyo ngayon ang nag-a-absent ng 2 beses sa isang buwan, you level up your presence sa gawain ng Panginoon. You level up your participation. Yung mga ayaw sumama sa prayer intercession, you level up your commitment sa gawain ng Panginoon. And I tell you, God can bless you if you will level up.
What happens kapag ang tao ay hindi nagle-level up? What happens kung hindi magre-respond ang tao sa means na ibinibigay sa kanya ng Panginoon, sa privilege na ibinibigay sa kanya ng Panginoon para sa pagle-level up na plano ng Lord sa kanyang buhay? Mananatili po tayong mga, anong sabi ng text po natin, mga bata. May mga panahon na nakakatuwa ang mga bata. Especially bagong anak or bagong naglalakad, bagong nagsasalita. Nakakatuwa ho yan. Pero pag hindi nag-level up ang tao sa larangan ng espiritual, hindi na ho yan nakakatuwa. Hindi na yan nakakatuwa na regular kang nagiging absent sa isang buwan, 2 beses kang umattend, you never level up. Hindi na nakakatuwa if there's no changes, if there's no transformation na nakikita sa ating mga buhay. Who's to be blamed? Sino ang dapat nasisihin? Si pastor? Si pastora? Or tayo rin? Because naniniwala po ako, brothers and sisters, ang mga pastors po ninyo rito, and I'm speaking sa buong Lord of the Nations ministry, wala po tayong pastor na tumatayo rito na sinasayang niya ang kanyang oras para mag-preach, para magpa-cute lang, or para magpatawa lang, or para magkwento. For as far as I know, ang mga pastors po natin dito, they give their life out every time na tumatayo po sila rito. Ganon din ang sinasabi ni Pablo. Walang problema, walang issue sa nagtuturo. Ang issue ay sa mga tagapakinig. Alam niyo kung bakit? Sapagkat maraming na-bless sa mga pagtuturo. Pero lahat na na-bless, ikaw na lang ang hindi. Tanong, bakit? Who's to be blamed sa failures ng leveling up? And brothers and sisters, the most important question of all is this: what and who you have become after all these years. What have you become? Kung hindi man po kayo nagpasimula ng 19 years ago, if you have 5 years na investment sa gawain ng Panginoon, what have you become? Naging ano kang tagasunod ng Panginoon? But the most penetrating question is, who you have become? Who you have become. Every Sunday, masaya po tayong lahat. Even sa main church, sa lahat ng mga churches natin, masaya tayo. But at the end of the day, that question still lingers. Oo nga, 19 na taon na akong dumadalo, pero naging ano ako after 19 years? Who you have become is the question. Do you resemble the likeness of Christ? Nagiging kaparis mo na ba ang Panginoon? Thank you. Nagiging katulad na ba natin ang Panginoon sa pagsasalita sa ministry? Because pag nagle-level up ka on the inside, hindi ho pwedeng hindi mag-manifest outside. Amen. I challenge you, mga taga-LOTN Marikina. What have you become? If you have been coming here sa gawain ng Panginoon and you always sit there, thank God. But the challenge is this: there is a next stage. Meron pong kasunod na baitang. At ang bawat isa sa atin ay pantay-pantay at pare-parehas na nabigyan ng means. We have the time, we have the teachings, we have everything para tayo ay lumago at mag-level up. Kaya po, ngayong hapon, it's a matter of
allowing the Holy Spirit to work in our hearts so that paglabas mo dito sa gawain ng Panginoon, kaya mong sagutin ang tanong na, what have you become? And higit sa lahat, kaya mong sagutin yung tanong na, who you have become. Sino ka ngayon sa harapan ng Panginoon? Isa po sa aspect na ipinapahintulot ng Panginoon so that we would become the person that God wanted us to become. Not just the teachings. Napansin ninyo, sagana tayo sa teachings. Pero the other aspect ay sagana rin tayo sa pagsubok. Sa mga pagsubok na ito, inaalaw ito ng Panginoon ang mga kapagsubukan because merong aspect na dinadala ang pagsubok sa buhay natin na tayo ay hinuhulma ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Amen. Sa mga pagsubok na pinagdaraanan natin, gusto ko pong maintindihan ninyo itong sasabihin ko. Marami tayong iniyak, maraming luha tayong dumanak dahil sa kahirapan, dahil sa pain na nararanasan natin. Pero hindi naging pakinabang sa atin. Kaya maraming mga useless tears and pains dahil sa mga challenges na pinagdaraanan natin na hindi tayo na-transform ayon sa wangis ng Panginoon. Kaya po, sa mga maraming pinagdaanan na naiintindihan ninyo ang aking sinasabi ngayon, sa mga kahirapan na iyon, mas lalo nating natutunan ang pagiging tagasunod natin ng ating Panginoong Jesucristo. It's the question of what and who you have become. After all these years, what have you become? Ikaw ba ay naging committed na tagasunod ng Panginoon or miyembro ng LOTN Marikina? Who you have become? Are you better now or have you become bitter sa life? Brothers and sisters in Christ, now is the moment na maintindihan ninyo na lahat ng means ay nasa atin na. The only thing that we needed to do is to level up. Amen. The amount of time na ibinibigay ninyo sa gawain ng Panginoon, level it up. The efforts, lahat ng yan ay dahil sa grasya ng Panginoon. But the efforts na ibinibigay natin, level up. Amen. Involvement. Kung dati-dati once a month kayo ngayon, increase it. Because alam po ba ninyo, pag hindi tayo nag-level up, maraming nami-miss ang tao dahil hindi siya nagle-level up. Gusto ko pong unawain ninyo itong sasabihin ko. Ang hindi sa minamaliit ko ang mga patotoo po natin. But once you level up, pati patotoo ninyo nagle-level up. Pati panalangin ninyo nagle-level up. Everything levels up because on the inside, nag-level up ka. Hindi pwedeng hindi mag-manifest ito externally if there is a leveling up on the inside. If there's growth on the inside, there is absolutely growth on the outside. When you're growing inside, nag-grow yan palabas. Also, pagdating sa ministry, nag-grow din ang ating ministry. I'm sure narinig na po ng karamihan ang akin pong istorya sa aking paglilingkod sa Panginoon. Nag-start po akong taga-bit-bit ng gitara. Dahil ang amin pong gitarista ay babae, polio victim pa siya. Hindi po siya makabit-bit ng gitara, kaya ang sabi ng coordinator, maghanap tayo ng binata na umaaten sa gawain na walang trabaho. Ako lang yung nag-iisang binata na umaaten sa gawain noon na walang trabaho, kaya qualified ako kaagad. Sa pagbibit-bit ko ng gitara, that was my first ministry. Kasi bago pa lang ako sa gawain.
Bago pa lang ako sa gawain, a few months, natuto po akong magpaawit. Pagkatapos kong natutong magpaawit, a few months later, kaya ko nang mag-exhort. After exhorting, natuto po akong mag-share. After sharing, natuto po akong mag-MC. After na mag-MC, natuto po akong mag-preach ng 30 minutes. Natuto po akong mag-preach ng 1 oras. From that moment on, hanggang ngayon, sinisikap ko po na ang buhay ko ay laging nagle-level up. Because kung kayo magle-level up at ako mananatili sa aking kalalagayan, maaabutan po ninyo ako at magiging useless ang pagiging pastor ko kung hindi ako nagle-level up. Kaya po, kung merong takot sa puso ninyo, Pastor, hindi ako gifted, that's not a question. It's a matter of understanding that God had invested something in you. Ito po'y biro ko sa mga MEP students. Malaki ang investment ko sa inyo, sinasabi ko sa kanila. Kailangang tumubo ako. Tanong, gusto nyo bang tumubo ang Panginoon sa buhay ninyo? Level up. Level up. Participate. Visibility. Involvement sa gawain ng Panginoon. These are the measures of leveling up. Kung hindi po kayo or kinakapapa po ninyo kung anong ministry mayroon po kayo, kausapin ninyo ang inyong mga pastors, ang inyong mga leaders, they can guide you. Kaya nila kayong gabayan at ituro sa inyo at tulungan kayong madiskubre kung ano ang panawagan ng Panginoon sa inyong buhay. Amen. It's time to level up. Tignan po ninyo, pag tayong lahat nag-level up, next Sunday, ibang klase ang magiging patotoo ninyo sapagkat nag-level up kayo. Even the contents of your prayers will be different now. Dati-rati, Lord, bless me. Yung nanay ko, yung tatay ko, yung asawa ko, yung apo ko, yung aso ko, yung pusa ko. But this time when you level up, Lord, bless them. It's not me. It's not us anymore, but them. Dahil tayo po ay nag-level up. Amen po ba? Okay, taas natin ang ating mga kamay. Let's close our eyes. Biyaya ng Panginoon na marinig natin ang salita niya regarding level up. Marami sa atin ang matagal nang nanginginain sa baba ng bundok. Kinakawayan tayo ng Panginoon to level up. There are more spiritual experience that awaits you and me. Dahil tayo ay nagle-level up. Hinahamon tayo ng mensahe ng Panginoon. The level of blessings, the level of experience na mayroon kayo ngayon, ay meron pang mas higit dyan. And you can only experience it if you will level up sa inyong commitment, sa inyong surrender sa Panginoon. Bless your people this afternoon, Lord.